Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Malaki ang utang na loob natin sa ating mga magulang dahil sila ang nag-alaga at gumabay sa atin mula nang isilang tayo sa mundo. Kaya nakakalungkot isipin na ang iba sa kanila pagdating ng katandaan, sila ay nagiging forgotten magulang. Sa kanila, alas ganda lang sa bahay. Hirap na raw ang isang apo sa pag-aalaga sa kanyang lola at lolo. Hindi man lang daw tumutulong o dumadalaw ang mismong mga anak ng dalawang matatanda. Kaya ang sigaw ng nagmamakaawang apo sa klolo para kina lola at lolo. Mga anak ko, nalala ko yung pag-aruga ko sa inyo. Ngayon, itong matanda na ako, hindi na ninyo ako inaalagaan. Pinabayaan na ninyo ako. Saan ba kayo ngayon? Dalawin naman ninyo ako. Kila Chris, kay Mechi, kay Nining, sana matulungan din nila si Lenlen. Lalong-lalo na sa pagkain, pinansyal na pangangailangan. Sa tito ko po, sa mama ko, sa tita ko, sana tulungan niyo naman po kami kasi hirap na din po talaga kami. Mabuti nga, andyan si Lenlen, siya ang nag-aruga sa akin, siya ang nag-alaga, siya ang nagpapakain. Lahat, kung mayroon ako nararamdaman, binibilihan niya ako ng gamot. Lenlen at Chris, harapan na! O, ayan na, Lenlen. Ikaw yung apo. Okay? Ikaw lang mag-isa doon sa bahay na nag-aalaga sa lolo't lola mo? Bali, may 5 anak po ako tapos yung asawa ko po. Ano yung parang pinakareklamo mo naman sa tiyuhin mo? Yung lola at lolo ko po kasi simula sa pool, ako na po lahat. So, pag humihingi ako ng tulong sa kanila, hindi sila naniniwala. Akala nila nagdadrama lang. Gumagawa lang ng kwento. Hirap na po kasi ako. Akala nila pag sinabi kong kahit 1 kilong bigas lang araw-araw, tulungan niyo naman ako. At wala na kaya mo yan. Tapos pag nagkakasakit ng nanay at papa, pag sinabi ko na, tito, pwede na magpabiling gamot. Kasi wala talaga akong pambili. Eh, yung mga magulang mo, tumutulong ba? Actually, silang 3 pong magkakapatid, wala pong natutulong. Nandito ang tiyuhin, at least doon sa 3 magkakapatid, lumabas talaga si Mang Chris dito sa atin, ano? So, Mang Chris, meron ka bang pakialam o malasakit doon sa nanay at tatay mo? Meron mo naman po. Meron naman po. Meron naman pala Oo, Kaso, kaya lang, naiyak ako magpunta doon dahil pupunta ka doon, wala kang gano'n, maibigay na. walang maibigay. Ganun, walang Kasi pagkain. nangangalaka lang siya eh. Magkano ba ang kinikita mo sa maghapon? 500 lang po. Mga 500, pero kita mo na yon. Opo. Oo. O pagkatapos sila ng anak mo? 6 po. 6. Pero may mga asawa na po. Oo. May mga ano na. Okay. Siyempre kami dalawa lang mag-asawang Oh, sa 500 isang araw, siyempre pagod na pagod siya, di ba? Tingnan mo naman siya, oh. Halos Bayad. hindi makasalita. bahay tubig. Oo, bayad sa tubig, sa Ilaw. kuryente, ilaw, sa renta. Sa mo kukunin yan. Nangungupahan pa kami. Nangungupahan pa kayo. Ayun. So medyo mahirap nga. Pero ang hinihingi nyo lang kahit 50 pesos isang araw. Kahit 1 kilo lang po. Kahit isang kilo ng bigas isang araw. Kung ayaw nila magbigay ng pera, kahit bigas. Oo. Eh kaya lang, meron din kasi siyang kabuhayan. Hindi ko nga alam paano susolusyonan ito eh. Nangangailangan din kasi sila. Hindi ba? Oo. Pag nagkakasakit daw, hindi mo man lang dinadalaw?
Minsan, kaya pupunta ako naman sa anak kong babae. Tingnan yung lola niya. Okay. Yun naman. O bisita pero wala pa rin maiabot. May tanong ako, kasi 6 ang anak ni Tatay Chris. So, Yes. ibig sabihin, apo din ang mga anak mo. Bakit bukod tanging si Lenlen lang po ang nag-aalaga sa lolo't lola na sa poder niya lang? May mga kakayanan, sabi mo, may trabaho ang mga anak mo. May binubuhay na nga, may mga asawa na pagkanya-kanyang pamilya din. Si Lenlen nga, 5 ang anak, pero nandoon sa kanya ang lolo't lola. Bakit po, Tay Chris? Kasi po, yung unang maliit pa, lola at tatay ko nagpalaki dyan. Tatay ko ang nagpalaki dyan dahil inaano niya. Kaya siya yung pinakamalapit. Oo. Pero ang tanong, hindi kaya pwede na magsama-sama lahat ng mga anak, magbigay lang ng tigli 5 piso isang araw. 5 piso lang isang araw, kung marami naman sila, makakabili na ng 1 kilong bigas man lang araw-araw para sa kanila. At ang lolo ni Lenlen na may sakit sa mata, ang pilit na namamasada ng tricycle para hindi maging pabigat sa apo. Si Kel kahit 77 years old na, nako, dahil naaawa daw siya sa kanyang apo. Nako, siya pa'y naaawa sa apo. Lolo Kulas, humarap ka na. Lolo, 77 ka na, namamasada ka pa? Opo. Bakit? Nahiya po ako sa kanila. Oh, nahihiya ka sa kanila. Yun lang po ang matutulog ko sakali. Saka ano pa. Nakakasagasa ako, nakakapag ako na pumundahin ko para makatulong lang sa kanila. Mabuti, Lolo, wala ka pang sakit. Para, Pinagpala ka rin, ano? mahina po ang mata ko. Mahina lang mata mo, pati tingnan natin yung mata mo at bibigyan ka namin ng salamin. Para ikaw naman ay makaigi-igi, ano, sa paningin mo. Opo. Oo, tapos magpa-check up na rin tayo. Kayo po ay parang nagbaboundary lang sa tricycle ng iba. Opo. Oo. Wala ba sa mga anak ninyo ang pwedeng sumalo doon sa pagta-tricycle niya? Mga Wala. bata pa ba yung anak mo? Wala po. Mga bata pa. Magkano naman, Lolo, ang kinikita mo sa bawat araw? Nakikita naman ako kahit na 200, 300, nakamababa ng 300. Ah, gano'n. Kasi sayang din, ano? Opo. Oo, sayang din. Kasi wala po akong magawang. Pero hindi ka ba nahihirapan sa pagmamaneho mo araw-araw? Nahihirapan din po. Kaya lang, talagang kailangan pong magtrabaho para kumita, para makatulong sa apo ko. Meron po bang sama ng loob sila sa inyo na hindi kayo dinadalaw, hindi kayo tinutulungan? Tingin niyo po ba? Hindi ko po alam kung ano sama ng loob nila sa akin. Pero ako mas kumalong sa kanila. Nabawala nila nanin nila. Hindi ko alam kung ano kasalanan ng mga dahil sa kanila. Para sa kanila namin sa bahay. Lapit lang ng bahay namin para puntahan kami. Wala. Gusto pa nila ay sino pa ang pupuntahan para magkita-kita lang kami. Ngayon, kahit hindi makarating po dito ang asawa ni Lolo, kasi si Lola'y may sakit, may mensahe siya para kay Lenlen at sa kanyang mga anak. Ito po ang asawa ni Lolo Kulas, si Lola Clemencia. Ay kay Chris. Mabait naman yung bata si Chris. Yan lang, parang walang panahon sa akin dumadalaw dito. Ang lapit na Manila, hindi man lang ako sisilipin. Pero pinadyos ko na lang sila. Ang nanay ni Linlin, hindi nga alam ngayon kung saan naman. Lumayas. Si Minchi naman, ganun-ganun lang. Punta dito, punta doon, sa kabila, sa kuya niya. Hindi mo rin maasahan. Yan si Linlin ang nag-asikaso sa akin. Siya nagpapakain sa akin. Inalagaan niya ako mabuti. Hindi niya ako pinabayaan pagka may sakit ako.
Binibilihan niya ako ng gamot. Siya lahat bumibili ng gamot. Mabait si Linlin. Mabait na bata yan. Magpapasalamat talaga ako dyan sa apo ko kay Linlin. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Pero mga anak ko, hindi ako. Ang apong sumaklolo kina lolo at lola at tumulong din pala sa kanilang tito Chris para maisagawa ang operasyon nito. Na may sagot sa hinaing ni Lenlen. Sel, humarap ka na. Ayan, Sel, ikaw ay apo rin ni Tatay Kulas. Kaninong anak ka? Kay Papa Chris po. Ayan, kay Chris. Ano ang trabaho mo, girl? Tindera po, ng almusal tsaka tanghalian po sa labas. Ganon. Okay naman ang kita mo. May anak ka na rin, sigurado. Apat po, single Apat. mom po ako. Single mom. Pinag-aaral mo mga anak mo? Isa na lang po, magka-college po. Oh, mabuti Yung bunso naman. po. Dapat ipag-college mo yan. Opo. Lahat kami dito naiiyak dito sa kalagayan ng lolo at lola mo. Kayo ba hindi nahahabag? Hindi, totoo lang po, Ate Coring, lahat po ng sinasabi ni Lenlen, hindi po ano yung katotohanan na walang malasakit ang tatay ko o mga kapatid ng tatay ko sa magulang nila. Wala naman po kasi siya minsan lagi doon eh. Ang nandun yung mga anak niya, asawa niya. Minsan yung asawa niya wala doon. Yung lolo't lola ko lang po ang nandun kasama ng mga anak niya. Paano niya po malalaman na hindi po nagbibigay yung tatay ko? Kahit ako po mismo, ang anak, konting kikitain ko, ibibigay ko, papadala ko sa kapatid ko. Padala mo tong pagkain kay lolo't lola kahit papano. Ito lang ang kaya natin, maiambag. Hindi man tayo makatulong sa pinansyal. Siguro naman naintindihan mo yun, Len. Alam mo kung ano hanap buhay ng tatay ko. Kapatid ng tatay ko, mga ano niya. Ano lang ba hanap buhay? Nagbabaklas lang ng bakal. Nangangalakal. Gusto man namin tumulong sa'yo. Hindi ganun kasapat ang kinikita nila. 500. Minsan wala pa. Pag walang baklas, wala rin kita ang tatay ko. Ako din, sa akin din po sila umaasa. Oo nga, Ate Ako din na Sel. nagbibigay. Masingitan ko lang po, no? Okay, naintindihan po namin, nag-aambag kayo, tumutulong po kayo. Pero mismong si Tatay Kulas na ang nagsasabing, hindi niya nararamdaman si Tatay Chris. Ate Tuesday, nabibrainwash po kasi nila si lolo't lola. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya? Pumupunta po si tatay, si lolo dun sa bahay po namin. Andun po yan, si lolo, si lola, naintindihan ko, hindi na makakaano. Pupunta po yan sa bahay, pangakainin po namin. Kung ano po yung tira ko sa paninda, yun po na inaibabigay namin kay lolo. Sinasabi na po namin kay lolo, pasensya na po kayo kung ano man po yung hindi po na nakakapagbigay si tatay sa inyo ng sa pinansyal. Dahil alam niyo naman po ang nangyari dahil kaka-opera pa lang po, gagaling lang po sa labas ng ospital. Hindi po kami makapag-abot sa iyo sa ngayon. Okay, teka muna, Sa ngayon. mabalik ako dun sa brainwashing. Ano naman ang motibo ni Lenlen? Bakit Kasi niya yung galit nga gagawin? po siya eh. Galit po siya sa tatay ko. Kung paano niya bastusin ng tatay ko, hindi ko nalalaman. Nagsasabi lang ang mga kapatid ko. Galit ako sa tatay Hindi. mo. Patapusin mo muna ako. Hindi po rin. Matanda ako sa iyo, Len. Kahit hindi na ako respetuhin mo, tatay ko na lang. Kung galit ako sa tatay mo, hindi ko ipapagamot yan. Ayun nga eh. Ito nga eh. Ate ko rin. Ito po kapaliwanag ko po sa inyo. Nagbibigay ka ng tulong. Pero ano kapalit? Sumbatan mo, magulang ko, grabe ka. Hindi ako nanunumbat. Hindi, nanunumbat ka, Sinasabi ko lang nangunwenta ka. na dapat- Ano sinasabi mo? Lagi na lang ba ako? Lagi na lang ba ako? Tumutulong ako pero kinukwenta mo. Paano? Kinukwenta mo, sinusumbat Sinasabi mo. ko lang, ulti po ba magbabantay sa ospital? Kailangan ako magbibigay ng pangkain. Magkaiba ang idinidiin o Alam mo, isinusumbat sa sinasabi lang. Anong tawag mo Sinasabi doon? ko lang sa inyo Anong na tawag mo sa nahihirapan na sinabi mo? talaga ako. Dr. Love, may kinalaman ba sa pagpapalaki sa anak kung bakit ayaw arugain ng anak ang tumanda ng magulang? Ate ko rin walang magulang na gustong maging ganyan ang anak. Ang gusto ng magulang ay gumanti ng pagmamahal ng anak, lalo na sa panahon ng pagtanda.
Sa ngayon, habang tinitingnan ko si Lolo Kulas, pinipigil ko lang lumuha kasi hindi magandang makita ng tao na lumuluha ako dito. Halos magkasing edad kami ni Lolo Kulas. At nararamdaman ko ang pain sa puso ni Lolo Kulas. Ang hinihingi niya, Sel, hindi pera. Ang hinihingi niya ay panahon na makita at makasama ang mga anak niya. Naghuhumiyaw ang puso ni Lolo Kulas. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong madama na mahal ko kayo at mahal niyo ko. Kailan pa? Pagpantay ng pa ako? Tsaka niyo sasabihin mahal ako? Hindi ko kailangan yung ubas na ibibigay niyo sa akin. Kailangan ko yung panahon niyo. Mayakap ko kayo. Kasi konti na lang, tatawagin na ako. Nakita natin yung nanay nila. Maswerte kayo, may mga magulang pa kayo. Isang bagay lang iwanan ko sa inyo. Ang ginawa niyo sa magulang niyo, nakikita ng mga anak niyo, yan ang gagawin sa inyo pagtanda niyo. Si Jesus, samantalang nakapako sa krus, alam niyang mamamatay siya. Itinagubilin niya ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na disipulo, si Juan, upang masecure ang kanyang ina para may alaga, para may matirhan ang kanyang ina. It was Jesus. Kayo, saan ang pag-ibig niyo? Pera-pera lang ba ang pagmamahal natin sa magulang? Hindi natin napag-usapan. Ang haba na pala ng listahan nitong si Lenlen sa Bombay. Oo, kasi nga siya rin ang nagpagamot dito kay Uncle Chris niya, kay Tito Chris. Oh, wag mo akong gugulatin. Magkanong total mo? Nasa 80,000 na lang po kasi 80? naulugan ko na po yun. 80. Diyos ko po, Kaya nga nakakaloka. po sabi ko sa kanila, hindi ako nanunumbat. Hirap na hirap. Hirap na hirap ka na kasi utang ng... Dear, kung pwede mong iwasan mo na ang pag-utang, lalo na't wala kang kakayahang magbayad, kundi magpapatong-patong-patong yan. Paminsan po kasi ayoko naman po talaga. Kaya Oo. napipilitan ako kasi wala din naman po ako itutulong pag hindi ko sila ipapangutang. Okay, tutulong kami ng bahagya. No? Bahagya, dyan sa utang mo sa Bombay. Pero ang gagawin namin para meron ka ng pansustento sa pangangailangan ng 2 matanda, bigyan ka namin ng kabuhayan ng pa-barbecue. Okay? Kapital, yung puhunan, yung magluluto ka lang, dagdag yun. Pag maganda ang pwesto, 500 isang araw yan, kung marunong kang magpaikot ng pera. Huwag mong gagamitin ang puhunan. Okay. So, meron ka ng pansustento sa mga magulang, sa mga Maraming lolo't lola salamat mo. po. Hanggang kaya pa ni Lolo. Pero Lolo, tumigil ka na ng pamamasada kung meron na kayong ibang pagkakakitaan, ha? Oo, dapat ganun. Okay. So, tutulungan ka namin bahagya dyan. Alamin natin, bakit si Lola hindi na makalakad? Hindi ko maintindihan yon. Kasi meron tayong mahihingan ng wheelchair. Pwede natin ibigay doon sa asawa po ninyo yung wheelchair. Tapos gagawa tayo ng salo-salo na lahat kayo naroon. Okay? Para kayong lahat ay magkakasama. Makikita ng ni Lolo't Lola lahat ng kanilang mga apo at anak. Okay? At lahat ng pamilya may pag-grocery. Okay? Siguro naman okay na yon. Pagtiyagaan mo na yung utang mo, pero tutulong kami sa'yo para sa kabuhayan. Okay ba? Chris, okay ba sa'yo yon? Okay lang po. Dapat lang. Ibigay na nga natin, parang ngumiti naman ito. Hindi ko pa nakikita ngipin. Okay. Etong ating pamaskulubo. Ayan. Ayan, Tigi-tigisa kayo, siguro naman, wala nang sumbatan sa bigas. Okay na yan. At 3 bigas ang ibibigay namin kay Lenlen at kay Tatay. Wow! So, 3 sako para sa inyo. Okay? May tigisa kayo dyan. At sa loob ng 3 buwan, meron kayong 1 sako kada buwan. Okay.
Baka naman ang kainin nyo araw-araw, bigas lang ha. Kailangan may ulam. Huwag yung barbecue na paninda. Huwag yung yun. barbecue yung paninda, yun, ha? oo. Baka yan ang ulamin mo, wala ka ng kabuhayan. Wala Pag na yan pa. ay kinupitan mo. Bibigyan namin kayo ng kabuhayan para kung pagod na pagod ka na, huwag ka nang mamasada. Di ba? May dagdag na kayong kabuhayan. Mga 500 din isang araw yun, tatay. Ha? Pagagamot natin yung asawa mo. O komo nagtatampo si tatay sa inyo, ikaw na lumapit. Chris, ikaw nang lumapit sa tatay mo, yakapin mo tatay mo. Ang paghingi ng tulong para sa pagsuporta sa pamilya ay hindi panunumbat. Ito ay pagdaing sa bigat ng responsibilidad katulad ng pinagdaraanan ni Lenlen. Isang apo ang dismayado ng todo sa kanyang tito. Dahil ang tito niyang ito ayaw daw alagaan ang nanay niyang na-stroke. Mas gusto raw alagaan ng tito ang kanyang tiyahin kaysa sa sariling ina. Kaya ang pagsusumamo naman ng inang nagdaramdam, anak, nasaan ang iyong puso? Ayan! Pakinggan na natin ang kwento ng magtito, Daisel at Onat. Harapan na! Ano ang problema, Daisel? Ayaw po niya mag-alaga. Gusto po niya magbabayad pa. Yung kamag-anak po namin, yun po yung kaya niyang alagaan. Pero yung nanay po niya, hindi po niya kaya alagaan. Teka muna, iiyak mo muna lahat yan. Kasi naiiyak siya, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Nakakasama po ng loob kasi siya po, siya po yung anak. Pero yung nanay niya, hindi niya kayang alagaan ng kusa. Tapos sa kamag-anak namin, na may bayad pa, inaalagaan niya. Kaya, naawa rin po ako kay nanay. Siyempre, may anak din po ako, 4 po yung anak ko. Pero apo ka na. Opo. Okay, bakit ano bang kalagayan ngayon ng lola mo? Na mild stroke po si nanay. Okay, ano nga nangyari? Hindi na siya makakilos, hindi na Nakakilos makakain? naman po siya, kaya lang hirap po siya. Kailangan pagka tumayo po siya, gagabayan po siya. Okay. Ngayon, pag sinabi mong ayaw niyang alagaan, anong ibig? Nasa iisang bahay sila. Opo, sila po, nakaupa po kami ngayon. Ako po, pumupunta-punta po kay nanay. Nahati po kasi yung oras ko. Bakit ayaw mo daw alagaan ang sarili mong nanay, 77 years old, na stroke pa? Hindi naman po sa ayaw ko alagaan, Ate Coring. Siyempre, kaya lang naman po ako nag-aalaga ng kamag-anak ng iba kasi wala naman din po akong hanap buhay. Yung kinikita ko po doon, yun po yung pinangkakain namin araw-araw, panggastos. Kaya lang po, hindi ko po siya matutukan ng gusto. Kasi yung kamag-anak ko rin po kasi talagang hindi na siya nakakalakad, dirap na siya. Kaya doon po ako nakapokus. Pero si nanay nakakaakit pa ng third floor, no? Kaya pa malakas naman. naman po siya eh. Teka muna, saan yung iba mong kamag-anak? Malapit lang din Andun sa lang po, inyo. magkakatabi. Bali, isang parang compound lang kami. Magkano naman ang bayad sa'yo? 300 po. 300 sa isang araw. Ilan silang inaalagaan? Isa lang po, isa lang. Isa lang siya. 300 isang araw. Okay din, ano? Maganda ring racket yun. Okay, pero tsaka nakakatulong ka pa. Yes, parang caregiver, no, ate? Parang caregiver ba? Ano yun? Anong klaseng tulong dahil hindi na nakakalakad? Opo. Kasi yung bali, tita kong isa, pagod na rin siya galing sa palengke, hindi niya na masikaso yung kapatid niya. Kaya ako na kung masikaso. Okay. Paano naman yun? Kumikita ka nga, napupunta naman sa inom. Hindi naman po lahat, Ate Coring. Oo. Yung iba Hindi naman po, lahat. sinisave ko. Oo. Ang inaano ko naman po, hindi lang naman po ako ang anak niya. Bakit ako lang nirereklamo mo? Tama! Ilang kami? 4. Kasama pa yung nanay mo. Hindi rin naman siya nag-aalaga. Sa akin lang, nasa akin lang si nanay. Hindi rin sila nagbibigay ng pangkain. Oh. Dapat hindi ako lang. Oo nga Hindi ako naman. lang Teka sinisilip muna, yung mo. nanay mo, nandun din. Wala po. Saan? Nasaan ang nanay? Nasa bagong asawa po niya. Pero bago masisi ng husto, si Onat ay mayroon palang tinatagong hinanakit sa kanyang mahal na ina. Nung bata pa po kami, dati po siya nagtrabaho sa club. Oh. So ang nangyari po, late pa lang po ako nun. Uuwi lang po siya pag gusto niyang umuwi. Maghapon, wala. Minsan, umabot ng araw, linggo, buwan. 6 na buwan, may
Doon lang siya sa mga kaibigan niya, doon siya umuwi. Tapos late po, nagulat naman po kami pag uwi niya. May kasama, may dala-dala na po siyang baby. May dala siyang Nabuntis baby. pala siya. Nabuntis pala, kaya hindi umuwi. Yan po yung kasama ko ngayon na balik kapatid ko sa ina sa bahay. Okay. Tapos hanggang sa tumagal na po, puro ganun po ang gawa niya. Hanggang sa nag-high school po ako. Nagpaalam po yan. Sabi niya, magtatrabaho daw siya, malis na siya sa kalab, ano lang siya, yung kasambahay, labandera. Nagulat na lang po ko, ganun lang po nangyari. Ano? Araw, buwan, taon, 1 taon mahigit po, hindi po siya nagpakita, may nagparamdam. Wala po talaga. Sinong bumuhay sa inyo? Bali, dumidiskarte po ako, tapos pumupunta po ako sa mga tsahin ko, mga tita ko. Doon po, nagpapakatulong po ako doon para makakain ako. Kanya-kanya po kami, mga magkakapatid. Yun po ang nag-provide sa amin. Ano palang ginagawa ng nanay mo? Yun pala, nag-focus pa pala siya sa pag-aasawa niya. Sa pag-aasawa? Opo, nag-asawa po siya ng ulit. Oh my God. Oh. Para pong ang sakit-sakit yung bang, wala, maaga na pong namatay ang tatay ko, tapos nanay ko na lang. Wala pa siya, ng mga panahon na kailangan ko siya. So, kailan kayo binalikan? Noon pong namatay na lang yung asawa niya, siguro po sa mga year 1990s, mga ganun, bumalik po siya. Bumalik sa inyo? Kung di pa po namatay, yung kinakasama siya, wala siyang balak siguro bumalik. Oh, so sino naman ang bumuhay sa kanya nung bumalik siya sa inyo? Doon din po siya sa amin lang, kami lang ulit. Siya ang ina na may sakit na nagdaramdam sa anak na si Onat. Nanay Susan, humarap ka na. Thank you. Hello po, Nanay Susan. Kamusta po ang kalagayan ninyo ngayon? Okay naman po. Okay naman po. Ito po, ano po sinasabi ni Kuya Onat na para sa malaking parte ng buhay niya ay wala daw po kayo doon. Dati kasi wala akong kasawa. Naglilibang na ako kasi wala akong tatrabaho, naglalabada ako ng araw. Naku, pero nanay, di ba inabandona mo sila ng maraming... Pero bumalik naman sa bahay nila. Aba, Bumalik paano naman iniwan mo yung 5 mong anak ng napakatagal? At humanap na lang sila ng kanya-kanyang paraan para mabuhay, mga paslit Kasi pa. matagal na namatay na ang tatay niya. ngayon? Ginawa akong paraan. Ngayon, pero iniwan mo pa rin sila. Bumalik naman ako sa bahay nila. Iniwan mo nga yung 5 mong anak. Di ba? Paano ngayon yun? Tapos biglang nung namatay na asawa mo, binalikan mo sila bigla para may mag-alaga sa'yo. Paano ngayon yan? Masama po yung loob ninyo na hindi po kayo naaalagaan. Pero tingin niyo po ba si Kuya Onat walang sama ng loob na bilang bata iniwan po ng magulang? Hindi naman. Ay, Totoo po, ang sagot nyo ay hindi naman? Nonchalant siya, Ryan. Doc Camille, parang in-erase niya yung bahaging yun ng buhay niya para hindi niya panagutan. Ano? Guilt. Yeah, it's like parang selective. Yung nasa subconscious, pero selective yung amnesia niya na parang, wala akong alam dyan. Correct. Parang nakakalungkot isipin na ganun. Pero alam niyo, pag naka-experience kayo ng ganyan, yung psychodynamics, yung sinasabi nila kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na nagtatanim yung anak, hanggang hindi po nare-resolve yun, nandun yung galit, yung sabihin na natin, yung hatred na sinasabi, or yung tinatawag na deep anger, yung angst. Talaga Okay. nagkakaroon ng ganun. Wala po kayong diferensya. May isa pang revelasyon. Wala naman palang sakit ang nanay ni Onat. Maliit lang, tindahan lang ng barbecue o kaya ng bigasan. May 3 hanggang 500 piso kayo isang araw. Okay. Ikaw ang magtitinda kasi malakas pa naman ang tuhod mo, Nay. Pero ang mamamahala ay si Onat. Siya ang taga-compute ng kinikita nyo para mapaikot nyo ang pera. Manager, tindera. Okay? Thank you, ma'am. At ang kita sa bawat linggo, hati. Kalahati sa kanya, kalahati sa inyo. Okay ba yon? Sino nagbabayad ng kuryente ngayon? Bali yung kapatid ko po. Ayan. Yun na. So meron ka ng kikitain, meron ka rin kikitain. Tuloy-tuloy lang yung trabaho mo dun sa kabila. Kasi malaking bagay yung 300 a day. Hindi ba? Opo. So, okay na ba yon? Palagay nyo, wala nang... At eto pa, sabi ko, paano pag tumanda na talaga si Nanay Susan? Sabi ko, mag-usap-usap sina Disel, kamag-anakan, kapatid, kayong lahat. O paano na ngayon si Nanay pag talagang hindi na makakilos yan? Mag-usap na kayo ngayon pa lang, pinaplano yan. Hindi yung pagka talagang wala na, tsaka kayo magtuturuan. Okay? Hinay-hinay ang inom, ha? Tsaka pag umiinom ka, huwag ka na maingay. Matulog ka na lang.
Diba? Doon ka na lang magwala sa labas, wag sa loob ng bahay. Okay ba yon? Okay, magbati na kayo. Ayos na. Nakakapagpamanicure. Ayan. Dicel, ayan ang tito mo. Huwag mo na siyang husgahan. Tama. Alam mo si Dicel, hindi pala niya alam yung history. Ngayon niya lang nalaman, Ngayon niya lang ate. nalaman yan. Kaya pala. O Na ngayon alam ganon. mo So na. ngayon, di mo nahusgahan yung tito. Siya ay manugang lang pero higit pa sa anak ang serbisyong ibinibigay niya sa kanyang biyenan na hindi na makalakad dahil sa sakit. Ay, wala naman siya ginagawa ron eh. May sakit ang tatay ni Jaya. Pero hindi niya magawang alagaan. Ang ginawang caregiver, ang bayaw ni Jaya na si Andrew. Wala naman problema kay Andrew. Ang hiling lang niya, magmalasakit naman sana si Jaya sa sariling ama. Pero bakit parang hindi niya yan magawa? Wala na nga ba talagang pag-ibig, Jaya? Ang naging caregiver ng biyenan at ang anak na hindi maalagaan ang kanyang sariling tatay. Andrew at Jaya, harapan na. Ayan, okay, Andrew, ikaw ang nagrereklamo. Okay, ano ang reklamo mo? Parang medyo magulo eh. Yung ano po, yung sa pag-aalaga sa tatay po nila na tulungan man lang sana ako. Kasi ako lang po mag-isa doon sa ano. Magwa 1 year na po may sakit si tatay, noong February pa po. Okay. 3 beses na po siya nakumpay sa San Lazaro Hospital, pabalik-balik. Kumbaga, hindi mo kadugo yung inaalagaan mo kasi biyenan mo lang Opo, siya. opo. Ito na ang sagot ni Jaya. Bakit nga naman hindi kayo tumulong sa pag-aalaga sa tatay niyo? Totoo yun. Kasi po, meron din akong nasikasong pamilya. Kasi matanda na rin po yung asawa ko, may sakit. Hindi ko naman po pwede at yung katawan ko. Nakausap namin ang iyong tatay at may mensahe siya para sa inyo. Okay, panoorin natin si tatay. Tumitingin sa akin. Yung panganay po ninyo? Oo. Ay, wala naman siya ginagawa ron eh. Ba ginagawa niya ron? Magdamag na naka-standby. Habang panahon, ganun na lang. Hindi naman nag-aanap buhay. Ano kasi? Titignan niya ako. May kaso, ayaw. Ayaw yung burmis dito. Gusto niya ron sa Manila. Okay, so ang reklamo ni tatay parang ang gusto niya mag-alaga sa kanya itong si Jaya. Pero solved na yon kasi nandyan na yung anak niya. Opo. Okay? So nandyan na yung anak niya. Pagkatapos, kailangan mo lang maghanap buhay. Itatawid namin kayo sa eGov register para makakuha ng gamot ng PhilHealth. Yung gamot at saka baka pagkulang kayo ng oxygen, pupunta kayo doon libre. Tapos kabuhayan at cellphone galing kay Ryle. At dala niya Ito na po, ate ko mula rin. sa amin po sa face-to-face. Swerte! Parang gusto ko rin yan. Okay, anyway. Sige, para ako na ano doon namalik mata. So, ayan na ang para makakakuha ka ng mga benepisyo. Pag ikaw mag-google ka dyan, malalaman mo lahat ng ano ang mga benepisyo ng mga Pilipino para sa isa-isa dyan makikita mo. Sisiguraduhin namin meron kaming hihingan ng libreng oxygen pang 1 buwan. Okay. Yan ay tulong namin sa inyo habang nag-iipon ka at nagsisimulang magbenta. Pagkatapos noon, wala na. Kaya mag-ipon kayo para sa mga kasunod. Para lang makahinga kayo. Salamat po. Literally and figuratively para sa tatay mo. Kapag mahina na at kaunting panahon na lang ang natitira sa ating mga magulang sa mundong ito, sana ay maparamdam natin ang ating pagmamahal bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyong inialay nila noong tayo ay kanilang pinalalaki.